What's up mga friendship and welcome back to our channel. Ngayon is Good Friday and na-late po tayo. Yes, opo. And right now nagsa-start na yung procession here dun sa Ola kung saan nagpunta ako last Wednesday. And kasi napakadami ngayon and feeling ko kanina pa ito nagsa-start. So right now, habulin ko lang siya kung saang area siya pwedeng magtagpo dun sa sinasabi ko pa na church, which is the Aglipay Church. So, samahan niyo ako because gusto ko ma-witness niyo kung paano sila nagtatagpo and ano yung difference doon nung Aglipay na mga karosa because yung mga karosa nila is smaller pero very intricate yung mga designs ng mga karosa nila. Yun yung mga old talaga. So, tara, samahan niyo ako. Subukan nating lumibot. Let's go. First na dito ako ngayon doon sa sinasabi ko na church, which is La Iglesia Filipina Independiente sa Marikina, wherein yung sinasabi ko na maliliit yung mga saints nila. And ito yung sa example, ito yung pinakahuli, which is yung tinatawag na Dolorosa. If you will notice, hindi siya malaki, maliliit siya. Even yung mismong image na patay na Jesus, so maliliit din siya. So right now mamaya makikita nyo yung mas madami pa na arko, karosa dito mula sa Iglesia Independiente na magsasalubong dun sa unang napuntahan ko. So tara, samahan nyo kung saan yung lugar na yun. One of the best suggested spot na mapupuntahan nyo if you will be going here in Marikina for the Karosa procession is here. Mismo sa tapat ng Marikina City yung may fountain. Why? Because dito po magtatagpo-tagpo lahat yan. Right now, yung first na sinabi ko na napuntahan ko kanina lang is nagsisimula na siya mag-parade. And after noon, yung sinasabi ko naman ng Aglipay, which is the smaller karosa, will also go past here. So, yung last Wednesday natin, we have around 84. Expect na mas marami pa ngayon. Yun. And to think to top it off, another around mga 60 pa. Doon sa sinasabi kong isa. So, 150. Kaya very beautiful na masaksihan nyo to. And mamaya ay iikot ako sa mga karosang maliliit para makita nyo kung gaano ka-detailed, ka-intricate yung mga designs na ang tagal-tagal na ginagawa or ang tagal-tagal na nila nagawa para i-showcase ulit at na-preserve nila yun. So, let's go, manood tayo sa video. Friendship, sinasabing umaabot na 100. Nasa 94 na raw kanina yung dun sa Ola. And hindi pa siya natatapos. Tapos ito na yung sinasabi ko sa inyo na nagtatagpo na yung from the Aglipay. Ito na siya. So magsisimula na ito din. Kasabay nun. So dahil sa dami, halos nagsasabay-sabay na silang lahat. So kung nandito kayo, very amazing experience ang masasaksihan nyo dito sa Marikina.
Friendship, ito na yung sinasabi ko na katatapos na ngayon, nasa likod ko pa, yung pinaka-last ng unang simbahan, which is Our Lady of the Abandon. And ito na naman, at my back, ayan, ayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na another set. So, I observed na yung una is around 95 pala siya. And this is another from the Aglipay Church. So, another set na naman ito ng mga karosa. Ang magaganda to, promise. Ibibidyohan ko yung iba para makita nyo talaga kung gaano kagaganda yung mga karosa. Even maliliit sila. So, samahan nyo ako. Ito yung friendship, di ba? Ay, sinasabi ko sa inyo na ito na yung maliliit. Napakadami and then napakagaganda ng mga karosa. So, ito. Pupunta tayo sa isang place wherein ano na to, kaguluhan na to. Sabay-sabay na lahat. Ay, like this one, oh, napaka-cute. They're just small. Pero, nakikita nyo kung gaano katindi yung nangyayari ngayon. Ayan pa. Nagdadatingan pa silang lahat. Grabe. Nagpo-position pa lang sila. And ganito na siya kadami. Agad-agad. Oh my gosh, Zen! I have my friend, ha? Hi ka naman sa vlog ko. Dito ba talaga tayo nakita? Ito yung isa sa mga sinasabi ko na napakaganda ng design. Look at this. Friendship, eto na, isa sa mga pinakahihintay ko na buksan because sa mga nakita nyo na mga arko, this is ang masasabi ko, pinaka sa lahat. Napakaganda niya. Look kung gaano ka ganda at intricate ng design. Maingay lang dito, look.
Ganyan siya kaganda. Grabe. I really admire that kind of karosa. Natatangi siya. Wala siya halos sa... actually, parang siya yung naging peg ng mga arko dito. Pero until na, wala pa rin talagang makatapat dito. Very, very intricate, very, very beautiful yung kanilang pagkakagawa. At alam ko napakatanda na nitong arko na ito. Beautiful. Friendship, we're back. And pauwi na ako. And then meron tayong plot twist ngayon. Alam niyo kung bakit? If you look at it at my back, ito yung mga arko na nanggagaling mula doon sa originally na San Antonio de Padua, kung saan ako nakatira. And ang plot twist nun, nito, is yung kaninang pinuntahan ko, ayun siya. So, ibig sabihin, ganito ka ganda dito sa Marikina because nagtagpo na naman yung, this is the third magkaibang groups to o magkaiba ng simbahan pero nagtagpo sila ngayon. Ito siya at ayun yung iba. So dito napakaswerte ng mga nandito because we are looking at least around siguro from 94 doon sa kaninang pinuntahan natin. Siguro to mga nasa 50. So, mga 140. Simultaneously, napapanood yan ng mga tao. Ganito ka. Nakakaaliw dito sa Marikina and I hope masasaksihan nyo rin ito. Anyways, again, I'm just sharing it sa inyo. If you like my content, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and samahan nyo ako kada dia. Bye!